Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Unapurihin natin Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan at naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan, at sa lahat ng tao na tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. So ipagpatuloy natin ang patungkol sa bab fi ahkamil janaiz, ang mga batas patungkol sa janaiz o patungkol sa mga may kaugnayan patungkol sa usapin ng mga batas sa patay. So dito na tayo insyaallah subhanahu wa ta'ala sa tagsil. Ngayon, pagkatapos nating talakayin ang mga nakaraan na yung nakuha na natin yung paghihingalo ng isang tao, anong dapat nating gawin. Ngayon, namatay na siya. So ngayon, siya ay ating papaliguan. Ngayon, siya naman ay ating papaliguan. So ang utos ng Islam na sino mang namatay na Muslim ay kailangan po siyang paliguan, at makuha din natin dito kung ano yung mga tao na exemption sila o exempted sila na papaliguan. So inshallah subhanahu wa ta'ala. So inshallah mabasahin ko. Yakunu tagsil, at ito na yung pamamaraan ng pagpapaligo sa patay. Una bi an yarfa al-ghasil ra's al-mayyit ila qurbi julusihi. So ang gagawin ng isang nagpapaligo ng patay ay itataas niya o ibabangon niya ang namatay, ang ulo ng namatay hanggang sa yung parang siya ay malapit nang makaupo. Ibig sabihin, ano niya, tawag dyan, kanyang paupuin. Yung hindi naman yung talagang upong-upo na 45 degrees, yung malapit na siyang makaupo. So yun ang gagawin niya. So itataas niya ang ulo ng namatay hanggang sa yung malapit na siyang makaupo. Pero hindi natin siya pinapaupo. So yun ang unang gagawin niya. Thumma yumirru ala batnihi wa yusiruhu birifqin. Ano ang gagawin niya? Ilalagay niya ang kanyang kamay sa tiyan ng namatay. Bakit? Para ito ay kanyang parang papalabasin. Kanya itong papalabasin, idiin niya ng konti, na dahan-dahan ang tiyan ng namatay para ito ay lalabas kung ano mang nasa tiyan niya na dumi. Nakuha natin? Halimbawa, papalabasin, idiin niya, ilagay niya ang kanyang kamay sa tiyan ng namatay at ito ay ididiin niya ng konti, dahan-dahan, hanggang sa lalabas ang dumi ng namatay. Hanggang sa lalabas ang dumi niya. Dahil sa panahon na yun, wala nang control yung kanyang labasan ng dumi. So, kunting push na lang yun, lalabas po kung ano ang nasa tiyan niya. So, yun po ang unang gagawin ng isang tao. Sabi niya, liyukhrija minhu ma huwa musta'iddun lil khuruj. So, lalabas po dito ang anumang lalabas mula sa kanyang tiyan. Wa yukthiru sabbal ma'i hinaidin. So habang pinapalabas, habang may lumalabas sa kanyang tiyan, ay paparamihin natin ang pagbuhos ng tubig dahil siyempre yun ay dumi sa katawan ng isang tao. Liyudhiba bil kharij, para ito ay lalabas. So paramihin natin ang pagbuhos ng tubig sa panahon na ito, doon sa labasan ng kanyang dumi.
ثم يلف الغاسل على يديه خرقة خشنة فينجي الميت. So ang gagawin niya ay kung mayroon siyang basahan, ito ay kanyang tawag dyan, gagamitin, anuhin niya ang kanyang damit, ang kanyang kamay, babalutin niya ang kanyang kamay, tapos ito linisan niya ang anumang nandun sa ano ng tawag dyan, sa likuran o anumang natira na ano. So ang ginagamit ng iba ay gloves. Ang ginagamit ng iba ay gloves para hindi sila makahawak ng dumi ng taong namatay. Gloves ang ginagawa nila. Huwayun kaya al-makhraj bil ma. So ang gagawin niya habang binabalutan niya, okay, yung iba ay ginagawa nila ay gloves. Sa ngayon ay gloves na ang ginagawa nila. Tapos patuloy niyang nililinisan ang labasan ng dumi ng taong namatay. So hanggang sa magiging malinis na ito. Hanggang sa magiging malinis na ito. So yun ang gagawin niya. So una, sabihin natin, ipapaupo niya konti ang taong namatay. Ulitin natin. Yung malapit na siyang makaupo. Tapos i-push niya ng konti, dahan-dahan, ang tiyan ng namatay para kung anong dumi ang nasa loob nito ay lalabas. Lalabas. Pagkatapos paramihin niya ang pagbuhos ng tubig dahil yun ay dumi. Yun ay dumi. Tapos para lalabas ito kaagad. Tapos ang gagawin niya ay kung mayroon siyang gloves, ay yun po ay linisin niya ang kanyang ang natira o anumang natira dito. Linisin niya mabuti ang lalong-lalo na yung labasan ng dumi ng isang taong namatay. So tandaan din natin na hindi natin pwedeng tingnan ang kanyang pribadong bahagi ng katawan. Ito ay kakapain lang natin sa gloves na sa ating kamay at yun po ay ating ipapalabas hanggang sa ito ay magiging malinis. Lalong-lalo na yung labasan niya, yung sabihin natin puwitan niya, ito po ay kailangan kanyang siguraduhin magiging malinis. Thumma, pagkatapos, yanwi tagsila. Wa yusammi, pagkatapos ay dito na, ang gagawin niya ay, hindi pa natin siya pinaliguan ang nilinis po muna natin sa kanya ay yung labasan ng kanyang dumi sa katawan. Yun po ang nilinis muna natin kanina. Tapos ngayon, mag-intensyon na tayo na siya ay papaliguan natin. Mag-intensyon tayo na siya na ay papaliguan natin. Wa yusammi. So bago natin sa paliguan, mag-bismillah tayo. Sabihin natin, bismillah. Katulad ng ginagawa natin sa sa gusul at saka sa wudu. So mag-bismillah tayo. Wa yuwaddi'uhu kawudu'is salah. So ang gagawin niya, mag-intensyon tayo na siya ay papaliguan, tapos mag-bismillah tayo, tapos wuwuduan natin siya katulad ng wudu ng salah. Wuwuduan natin siya katulad ng wudu ng salah. Anong gagawin natin? Hugasan natin ang kanyang kamay. So maliban sa pagmumog at sa pagsingot siyempre ng tubig sa ilong, siyempre hindi niya na ito magagawa dahil siya ay patay na. So hindi na natin gagawin yun. Ang gagawin natin, yakfi anhuma massul ghasil asnan al-mayyit wa min kharayhi bi usbu'ayhi mablulataini aw alayhima khirqatan mablulatan bil ma. So ang gagawin niya ay dahil hindi na siya makapagmumog at saka makapagsigot ng tubig, ang gagawin natin ay sapat na ating padaanan ng kamay natin ang ngipin ng isang taong namatay. Yung ngipin padaanan natin. Tapos kailangan ang kamay natin ay basa. Basa. Okay, kung mayroon tayong gloves, okay, yung mayroon tayong tawag dyan, yung pambalot sa ating kamay. So ngayon, ang ginagawa nila, gloves na. So ito ay babasain natin at ating ipadaanan ang kanyang ngipin ng tubig. Yun, padaanan natin. At ganoon din ang kanyang ilong. Padaanan natin yung ilalim ng kanyang ilong. So lalagyan natin ng na ito ay basa.
sa ilong niya. So, kasi hindi na siya makapagsingot ng tubig at makapagmumog. So, yun po ang gagawin natin. Wala yadkhulul ma famahu wala anfah. So, wag nating lagyan ng tubig. Wag nating lagyan ng tubig ang kanyang bibig at sa kanyang ilong. Anong gagawin natin? Yung kamay natin, basain lang natin. At ito ay ipapadaan natin sa kanyang ngipin at sa kanyang ilong. So, hindi natin pwedeng lagyan ng tubig ang kanyang bibig at saka ang kanyang ilong. Thumma yagsil ra'sahu wa lihyatahu biragwati sidrin aw sabun. So ang gagawin natin pagkatapos nun, anong susunod? Mag-wuduan natin siya. Hugasan natin ang kanyang mukha. Pagkatapos ang kanyang kamay. So yung wudu katulad ng sala. Katulad ng sala. Pagkatapos natin mawuduan siya katulad ng wudu ng sala, ay babasain na natin ang kanyang ulo. Ibig sabihin, papaliguan na natin ang kanyang ulo kasama ang kanyang alin. Kasama ang kanyang balbas kapag mayroon siyang balbas ng sidr. So yung sidr ay isang uri biragwati sidrin. So ito ay sabihin natin mayroon kang timba ng sidr. Ito ay mabango mabango at ito ay ginagamit nila dati. Ito ay uri ng dahon mula sa punong kahoy na medyo mabango. At ito ang ipapaligo sa kanyang ulo. Okay, kung wala namang ganun ay yung sabon. Kahit anong uri ng sabon o shampoo or sabon, mas maganda. So yun ang sabi ni Sheikh dito. Patungkol sa paghugas or pagpaligo ng kanyang ulo. Okay? So pagkatapos ng kanyang ulo, thumma yagsilu mayamina jasadihi. So ang kasunod ay huhugasan niya o papaliguan niya ang right side ng kanyang katawan. Papaliguan niya ang right side ng kanyang katawan. Wa hiya safhatu unuqihi al-yumna. So dahil tapos na yung ulo, ang gagawin niya yung right side ng kanyang katawan, mag-uumpisa po ito sa right side ng kanyang mula sa kanyang liig. Mula sa kanyang liig hanggang sa pababa. Thumma yadahu al-yumna wa katafihi thumma shaqqa sadrihi al-ayman wa janbihi al-ayman fakhud al-man wa fakhadahu al-ayman wa saqahu wa kadab. So lahat ng nasa right side niya. Mula sa taas, mula sa liig, patungong kamay, sa likod, itong kamay natin, patungo sa kanyang hita, hanggang patungo sa kanyang paa o sa kanyang toes, doon sa daliri niya. Daliri ng kanyang mga paa o ng daliri ng kanyang paa. Okay, yun po ang gagawin niya. Thumma yaklibuhu ala janbihi al-aysar. So, pagkatapos nito ay i-turn niya at ang gagawin naman niya ay ang papaliguan naman niya yung right side ng kanyang left side ng kanyang kamay, ng kanyang katawan. Katulad kanina, right side. Kung ano ang ginawa mo sa right side, ganoon din ang gagawin mo sa left side. So ito ay parang kung sa atin ipatagilid niya, ano mo na siya, yung para mahugasan naman o para mapaliguan naman yung left side niya. So ganun din. Pagsasyaklahu wa dahrahu al-aysar. So ganun. Pagkatapos, wa yasta'milu sidra ma'al ghasli aw sabun. So habang pinapaliguan mo siya, kailangan gumamit ka ng sidr. Ang sidr ito po ay maglilinis. Ito ang dati nilang sabon. Ito yung sabon nila dati. Ito yung sabon nila dati dahil ito yung nakakalinis sa katawan ng tao. Kung walang sidr, alam na dito sa Middle East ay maraming sidr. Di tayo problema dyan. Okay, kung walang sidr, katulad sa atin sa Pilipinas, walang sidr, ang gagawin natin ay sabon. Bawat hugas niya ay sabon. Bawat hugas niya ay sabon. Wa yustahabbu an yaluffa ala yadayhi khirqata halat tagsil. So ang gagawin niya ay kailangan yung kamay niya mas maganda na ang kanyang kamay nakabalot
habang hinuhugasan ang katawan ng taong namatay. Nakabalot. Okay? Naka-gloves. Okay? Naka-gloves. Ang ginagawa nila ngayon, gloves na. So habang hinuhugasan mo, naka-gloves ka. Huwag yung kamay mo na ito ay diretso sa skin o sa balat ng taong namatay. Hindi. So dapat ikaw ay mayroong gloves or mayroong kang binalot sa kamay mo na yun ay para magiging malinis ang katawan ng tao. Yun ang gagawin mong paglinis. Pagkatapos, wal wajibu ghaslatun wahidatun in hasal al-inqa. So ang wajib, ang obligado ay hugasan siya o paliguan siya ng isang beses kung makuha na natin, kung malinis natin siya sa loob ng isang beses lamang na pagpaligo. Ibig sabihin, kung halimbawa binuhusan natin, naligo natin siya ng isang beses at siya ay naging malinis na, so sapat na po yun at yun na yung wajib. Yun na yung wajib. Pero ang mustahab at kanais-nais ay 3 beses natin siyang paliguan. 3 beses natin siya paliguan. Ibig sabihin, gagawin natin yun ng 3 beses. Yun ang mainam. وإن لم يحصل إنقاء زاد في الغسلات حتى ينقي إلى 7 غسلات. So kung halimbawa napaliguan na natin siya ng 3 beses at medyo mayroon pa rin kulang, medyo marumi pa rin. So ito ay huhugasan natin siya hanggang sa 7 beses. Hanggang sa 7 beses. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا. So ganun din na sabi niya, ang mas mainam sa huling pagpapaligo mo sa kanya, ang huling pagpapaligo mo sa kanya ay ang huling tubig na gagawin mo ay meron siyang kafur. Meron siyang kafur. Hindi ko alam kung ano yung Tagalog ng kafur. Kafur, ito ay uri ng mabango rin na mayroon siyang mabango siya, para ang isang tao ay medyo mabango yung pinapaliguan natin. Li'annahu yusallibu badan al-mayyit. Yusallibu badan al-mayyit wa yutayyibuhu wa yubarriduhu. Dahil daw itong kafur, yusallib, ibig sabihin pinafirm niya ang balat o ang katawan ng isang tao na matay, ginagawa niyang firm itong kafur. Tapos mabango din ito, nababanguhan, at yubarrid, at pinapalamig niya ang katawan ng tao. ولأجل ذلك يجعل في الغسلة الأخيرة ليبقى أثره. Kaya dahil dito ang mas mainam na sa huling pagpaligo natin sa kanya ay gagamitan natin siya ng kafur. Gagamitan natin siya ng kafur. So pagkatapos, okay na yun, tapos na. ثم ينشف الميت بثوب ونحوه. Pagkatapos paliguan siya, ay siya po ay papatuyuin natin. Siya po ay papatuyuin natin. Siya po ay papatuyuin natin. ثم ينشف الميت بثوب ونحوه. ثم ينشف الميت بثوب ونحوه. So ang gagawin niya ay ito po ay papatuyuin niya ang katawan ng isang taong namatay. Ang isang tao namatay ay papatuyuin niya. Wa nahwihi. Wa yaqussu sharibahu. Wa yaqussu sharibahu. So ang gagawin niya, tapos pagkatapos natin patuyuin ang katawan niya, mula sa pagpaligo niya, patuyuin natin sa pamamagitan ng tawag diyan ng damit or towel o anumang gagamitin natin sa pagpapatuyo. So pagkatapos noon ay yakussu sharibahu. So babawasan natin, kung mayroon siyang bigote, ito ay ititrim natin. Ang bigote niya ay ititrim natin, huwag natin siyang ahitin, bagkus ito ay ating ititrim. Ito po ay ititrim natin. Wa tuqallamu adafirahu in talat. Ganon din na ang kanyang kuko kapag mahaba, ito po ay ating nilkatiran. Nilkatiran, subhanallah, napakaganda ng Islam. So ito po ay piniprepare talaga natin na siya ay magiging malinis, magiging fresh at malinis kapag siya ay nilibig. So ang kanyang kamay o ang kanyang daliri ang kanyang daliri kapag ito ay kapag ito ay humaba,
ay ito ay kanyang puputulan. Puputulan natin yung kanyang kuko. Sorry, yung kanyang kuko ay puputulan natin kapag ito ay humaba. Wa yu'khadu sya'ra ibtihi. Ganon din natanggalin natin ang buhok sa kanyang kilikili. Paano tanggalin ito? Kung kaya natin itong ahitin natin ito. Kung ito ay siguraduhin lang natin na hindi masusugatan ang kilikili ng isang taong namatay. Basta kunin natin yung kanyang buhok sa kilikili. Kung mayroon siyang buhok sa kilikili. وَيُجْعَلُ الْمَأْخُوذ مَعَهُ فِي الْكَفَنِ وَيُجْعَلُ الْمَأْخُوذ مَعَهُ فِي الْكَفَنِ. So ano mang nakuha natin sa kanya ay isasama po natin ito sa kanyang kafan, yung pagbabalutan natin sa kanya. وَيُجْعَلُ الْمَأْخُوذ مَعَهُ فِي الْكَفَنِ وَيُدَفَّرُ شَعْرَ رَأْسِهِ المرأة ويذفر شعر المرأة 3 قرون ويسدل من ورائه. So ang mga babae, ang gagawin nila, yung buhok ng babae, siyempre mahaba ang buhok ng babae. So ang gagawin natin ay iipitin natin ito yung tatlo, yung sa harapan niya para hindi pupunta yung buhok sa kanyang mukha. Ito ay i-arrange natin. Sabi nila, yudaffar, ito ay tawag dyan, ito ay ating iipitin o atin itong lagyan ng tawag dyan, yung ginagawa nila, yung lalagyan nila ng ano ba yung tawag doon? Yung parang plastiko, lalagay nila dyan para maging maayos ang buhok ng babae. Tapos yung likod niya ay walang problema kasi ito naman ay nasa likod ng katawan ng babae. So yung sa harapan lang ay gagawin niya 3 beses. Sabi siya dito. Wa amma idza ta'addara ghasl al-mayyit. Ito na yung sinabi natin kanina. Paano naman yung hindi natin kayang hugasan sila? Hindi natin kayang paliguan yung taong namatay. Anong gagawin natin? Dahil bakit hindi natin kayang paliguan? Dahil una-una walang tubig. Kapag walang tubig, namatay sila at walang tubig. Namatay siya, tapos gusto natin paliguan, walang tubig. Aw khifa taqattu'i bil ghasl. Okay, kapag pinaliguan natin siya ay matatanggal ang kanyang mga balat, katulad ng mga tao may sakit ng naaagnas ang kanilang balat, o kay yung isang taong namatay dahil siya ay nasunog, So kapag hugasan natin yung mga taong to, una dahil walang tubig, at yung isa yung baka matanggal at magkapunit-punit yung kanyang balat dahil sa nasunog siya o kaya meron siyang sakit na natatanggal ang kanyang balat. So ang gagawin natin, aw kana al-mayyitu imra'atan ma'a rijalin laysa fihim zawjuha. O kaya yung namatay isang babae. So walang maghuhugas na lalaki, walang maghuhugas na babae. Wala rin yung kanyang asawa. So anong gagawin? So hindi ito papaliguan. Bawal paliguan ng lalaki ang babaeng hindi niya kaano-ano. O hindi niya asawa. So hindi pwede sa lalaki na paliguan ang isang babaeng namatay kapag hindi siya asawa. So ngayon, aw rijalan aw rajulan ma'an nisa'i laysa fihim zawjatuhu. O kay isang lalaki naman namatay sa paligid ng babae, sa paligid ng mga kababaihan at wala siyang asawa doon. So anong gagawin natin? Hindi naman pwede ang babae na papaliguan niya ang kanyang ang lalaki na yon na hindi niya kaano-ano, hindi niya asawa o ano man. So ang gagawin, fa innal mayyit fi hadhihi al-ahwal. Anong gagawin natin dito? Sa kalagayan na ito, ang gagawin natin ay itatayamum natin siya sa turab. Ano yung tayamum? Ito ay nakuha natin yung tayamum. Ito ay kapalit ng gusul at saka kapalit ng wudu sa mga taong hindi nila kayang maggusul at magwudu. Okay? Dahil walang tubig o hindi nila kaya gumamit ng tubig. Anong gagawin natin? Yamsa wajhahu wa kafayhi min wara'il ha'il ala yadil masih.
So ang gagawin niya ay mayroon kang gloves. Halimbawa, mayroon kang gloves, kukuha ka ng kunting buhangin o kunting alikabok at ito ay atin ipupunas sa mukha ng tao na yun na sinabi natin kanina na nasunog or may sakit o dahil walang tubig o kay babae o kay lalaki sa paligid ng mga kababaihan o kay babae sa paligid ng mga kalalakihan. So ang gagawin natin ay kuha tayo ng gloves at ito ay ilalagay natin sa kunting alikabok o kay kunting buhangin at ipunas natin ito sa mukha. Ito ay ipunas natin sa mukha at kamay ng isang taong namatay na yun sa ating natalakay kanina. So ito po ay yun po ang gagawin niya. Wa in ta'addara ghaslu ba'd al-mayyit ghusila ma amkana ghasluhu minhu wa yummima anil baqi. So anong gagawin niya kung halimbawa kaya namang hugasan yung ibang parte ng katawan, tapos yung ibang parte din ng katawan ay hindi naman kayang hugasan. Halimbawa, yung isa ay parang kunti lang ang kanyang sunog. Yung ibang parte ng katawan kayang hugasan. Pero yung iba hindi kayang hugasan o paliguan dahil yun nga sabi natin kanina, baka magkatanggal ang balat o ano man. Ang gagawin niya ay hugasan niya yung parte na kayang hugasan. Yung hindi kayang hugasan, ito po ay itayamum niya. So yun po ang gagawin. Allahu ta'ala a'lam. Wa yustahabbu liman ghassala maytan an yaghtasila ba'da taghsilihi wa laysa dhalika biwajib. So kung halimbawa ikaw yung tao nagpaligo. Kung ikaw yung tao na nagpaligo, yustahab. Ikaw yung taong nagpaligo. Halimbawa, ako yung nagpaligo. Pagkatapos kong paliguan ang namatay, ay kailangan ko rin maligo. Pero hindi ito wajib. Na. نعم أنا سأذكر إن شاء الله. خلاص إن شاء الله أسوي. خلاص تمت الاختبار أمس. أعطي لك النتيجة وأغلق ولا لكن أنا حاولت باسمك. طيب سأذكر إن شاء الله. دقيقة كم دقيقة في بريك لأن بقي ساعة أو ساعتين مع الإقالة. إن شاء الله. إن شاء الله. Okay, saan tayo? Pasensya na. Wa in ta'addara, sabi niya, wa yustahabbu liman ghassala maytan an yaghtasila ba'da taghsilihi wa laysa dhalika biwajib. So, sinabi natin, mas mainam na sino man ang nagpaligo sa patay ay ang maligo din siya pagkatapos niya magpaligo sa patay. At ito naman ay hindi wajib. Mas mainam lang. Siyempre, nagpaligo ka. So, hindi natin alam, may mga bakterya na sumama sa'yo. Mas mainam yun na ikaw ay maligo din pagkatapos. Okay? Sino pong may tanong dito? Sino may tanong? Sinong may tanong? Inshallah. Walang may tanong? Okay, next. Pupunta tayo. Dito naman. Ahkamut takfin. So, tapos na natin paliguan yung taong namatay. Tapos na natin paliguan yung taong namatay. Ang gagawin natin, wa ba'da tamamil ghasli wa tajfifi yushra'u takfinul mayyit. So, dito na tayo sa batas ng pagbalot ng patay. Sa Islam, wala pong kabaong. Wala po tayong kabaong. At ito ay hindi pwede sa pananampalatayang Islam. So walang kabaong sa Islam. Ang gagawin natin ay babalutin natin siya ng puting tela. So inshallah kukunin natin kung paano ang pagbalot sa patay. So pagkatapos natin siyang hugasan o paliguan, kumpletong pagpaligo,
ang patay. Pagkatapos natin siyang kompletong paliguan ng patay at pinatuyo na natin yung kanyang katawan, dito naman sa pagkakataong ito ay kailangan natin siyang balutin. Kailangan natin siyang balutin. So ngayon, ano ang mga kondisyon ng kafan? Yung pambalot natin. Ano ang kondisyon ng mga pambalot natin? So unang kondisyon ng pagbabalot ay kailangan yung pambalot natin ay satiran. Ano yung ibig sabihin ng satiran? Kailangan matatakpan ang buong katawan niya. Kailangan kayang takpan ang buong katawan ng isang taong namatay. So kaya yung tela na gagamitin natin mahaba na kailangan matakpan yung buong katawan niya mismo. Yung buong katawan niya mismo. Wa yustahabbu an yakuna abyadan nadhifa. So mas mainam na ang gagamitin natin pangbalot ay puting tela na malinis. Puting tela na malinis. Sawaan kana jadidan wa huwa al-afdal aw ghasilan. So maaring itong puting tela na ito ay bago o kay nagamit na. Okay, nagamit na, wala pong problema. Pero ang mas mainam ay yung bago. Bago. So wag natin ipagdamot sa kanya na siya ay balutin natin ng bagong puting tela. Okay? Wa miqdarul kafan al-wajib thawbun yasturu jami'al mayyit. So ano naman ang sukat ng isang telang pambalot ay kailangan matakpan ang buong katawan niya. Yun ang sinabi natin kanina. Kailangan matakpan ang buong katawan niya mula sa ulo, matakpan ang ulo hanggang sa kanyang paa. Hanggang sa kanyang paa. So kailangan ito po yung kondisyon sa pambabalot natin ay kailangan matakpan yung buong katawan niya. Kailangan matakpan yung buong katawan niya. Wal mustahabbu takfinur rajuli fi 3 lafa'if. Okay, ang mustahab naman, ilang balot, ilang puting tela ang gagamitin natin. Ilang puting tela ang gagamitin natin kapag lalaki ang namatay, 3 layer. 3 layer yung gagamitin. Ibig sabihin 3 puting tela na layer ng puting tela. 3 lafaif. Sabihin, una, lagyan natin ng pangalawa at lagyan natin ng pangatlo. Okay, ito po yung bilang ng pambalot natin ng puting tela sa isang lalaki. Ngayon sa babae naman ay 5 pambalot. Okay, 5 pambalot, 5 layer ng puting tela ang gagamitin natin sa pangbalot kapag siya ay babae. Izarin wa khimarin wa kamisin walifafataini. Izarin wa khimarin wa kamisin walifafataini. So ganun, kamsati athwab, lagyan siya ng tawag dyan, yung buong katawan niya ay matakpan. Matakpan. So limang pambalot. Meron siyang izar, meron din siyang sa mukha, tapos kamis, walifafataini. Wa yukaffanu as-saghiru fi thawbin wahid. Paano naman yung batang namatay? Yung bata pa lang siya. So sapat na ang isang puting tela sa kanya. Sapat na ang isang puting tela sa kanya. So sa lalaki 3, sa babae 5. Ngayon sa bata naman sapat na yung isa. Pero kung gusto nating gagawing 3, wala pong problema. Gawin natin 3 layer o 3 balot ay wala pong problema. Wa tukaffanu as-saghiratu fi kamisin wa lifafatain. O kamisin wa lifafatain. So ang babae naman, ang babae na namatay ay babalutin natin siya, tukaffanu as-saghiratu fi kamisin, na mayroon siyang damit at mayroon siyang lifafatain. Yung parang kung sa atin parang yung sinusuot natin pababa sa mga babae, ano yung tawag doon? Parang pajama. Parang pajama o sabihin natin lifafatain. Yung saya, kung gano'n. Gano'n din ang babae. Gano'n din, wa izarin, mayroon siyang
izar, yung pambaba na kasuotan. I mean yung parang tawag dito, pajama. Mayroon siyang takip sa mukha, khimar, tawag dyan. Mayroon siyang damit, yun, mayroon siyang saya, ganyan. So doon natin siya, at yun ay babalutin natin sa mayroon siyang khimar. Okay? ويستحب تجمير الأكفان بالبخور بعد رشها بماء الورد ونحوها لتعلق بها راحية البخور. So mas mainam naman tajmirul akfan. So papadaanan natin yung ano muna, yung pambalot na puting tela, padadaanan natin siya ng bukhur. Alam natin yung bukhur, o yung bakhur, yung parang insenso na ginagamit ng mga Arabo na mayroong masarap na amoy o mabangong amoy. So ito po ay papadaan muna natin bago natin ito ay Okay, bago natin siya, papadaanan din natin siya ng rose water. Rose water para magkaroon ng bango yung puting tela na pambalot natin sa taong namatay. Sa taong namatay. Okay? ويتم تكفين الرجل بأن تبسط اللفائف ثلاثة بعضها فوق بعض ثم يأتي بالميت مستورا وجوبا بثوب ونحوه. Okay? ويوضع فوق اللفائف مستلقيا. So ito inshallah kukunin natin next week. Inshallah. Okay? Dito muna tayo. So next week inshallah kukunin po natin ang kasunod na topic patungkol naman. So hindi pa natin tayo tapos maano pa ito, mahaba pang topic ito. Inshallah. Kasama sa next week ay kukunin natin ang patungkol naman sa paano dasalan ang taong namatay. Okay? So ito mga kapatid, itong katuruan ng paghugas, ng pagbalot, ng pagpapabango, paglilinis sa taong namatay, ito po ay katuruan lamang ng Islam. Ito po ay katuruan na tinuro sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Islam, ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun po ay susundin natin at ito po yung pinakamainam na uri ng pagpapaligo o paglibing o bago natin siya ilibing, paghahanda natin sa paglilibing sa taong namatay. Hindi po natin siya ibuburol, hindi po natin siya tawag dyan, i-display. Hindi po natin siya tawag dyan. Ito ay hindi natin siya ilalagay sa kabaong. Kung hindi, ito po ay babalutin natin at pabanguhan natin at paliguan natin. So inshallah, hanggang dito na lang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.